Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ating himay-himayin itong kaganapang nangyari sa game number 8 kahapon. Muli po maraming salamat sa mga dumalo ng ating live streaming. Ang daming nanood. Tuwang-tuwa naman ako. At grabe nangyari sa kanila. Talagang grabe talaga. Analyze natin. Ang ginawa ni Ding nag C4, E5 si Gukes, Knight C3, Bishop B4. So dito pa lang nagparamdam kagad si Gukes ng kakaibang depensa against English opening. Nag-Knight D5. Ganun din naman si Ding. Tiniret kagad ang Bishop. Bumalik sa E7 at nag-Knight F3. Sa pagkakaalala ko po, medyo, ayun 3 minuto ring inisip ni Ding yan. D6. Okay, para depensahan. Ito po kasi hindi basta-basta makapture yung Bishop kasi kumbaga parang makakatulong sa black. May tempo up development timing of development ng usapan kaya dinelay muna ni Ding. G3, C6 paalis na at kinapture na, Knight takes E7 at Bishop G2, F6 dito po nagkawalaan sa aklat. Dahil ang old line dito ang palaging ginagawa, kinakaslingan lang yan Pero dito nag F6. Napatagal na namang mag-isip dito si Ding sa novelty na yan, nagcastling. Bishop E6, tineret ang pawn, B3, D5. Ayan, yan ang purpose ng F6. Merong maagang suporta sa E5 para pag push D5 walang problemang may nakahang sa E5. Buuhin kagad ang sentro. At nag-Bishop A3. Grabe, interesting At nag-castling lang. Ayan, dito masasagot natin yung ating nakahang na tanong sa ating live streaming kahapon. Ano mangyayari kung capturein ang pawn na yan? Tipong lalamang ng isang pawn dito ang black. Ito po ang mangyayari. May D4. Ayun, babasagin. Di unahin muna natin. Pagpalagay muna natin capturing yan, Knight takes D4. Tingnan natin yung lalim nito. Pag nag-castling, tapos Queen to B1. Threat yung pawn sa B7. Okay, nakahang pa rin naman yung Knight doon. Pagka kinapture yung Knight sa D4. Tapos Queen takes D4 ang continuation. Bishop takes Knight. Rook C8 nilagay. Bakit hindi pwede dyan? Kasi magku-Queen takes B7, Knight A6, and Rook FD1, Queen E5, Bishop D6, etc. Pero kitang-kita mga kamatsas, tingnan nyo po pagkatangkad-tangkad ng evaluation bar dito ng puti. Babagsak din kasi yung pawn sa C6. Grabe, no? Lalim, ang layo. Kaya dito, mukhang natanaw yan ni Gukes na parang medyo alanganing capturein, kinaslingan na lang. Yan din ang tira ng computer at sinabayan na po ng suporta yung C4. Pero sa computer, ayan, pagkakatanda ko, D3 lang ang simpleng tira dito Pero medyo malaman ang diskarte dito ni Ding na dinidelay niya yung D-pawn. Knight E1. Ayan. So, purpose ay to play F4, Rook E8, iwas na sa pin, nag-F4. Isang paraan yan para mapalambot yung very solid center ng black. Kinapture ni Gukes, Rook takes F4, kinapture ang C4, capture, and Knight G6, Rook E4. Ito yung sinasabi ng mga kamatsas natin. Coach, parang alanganin yung pwesto ng tore. Alanganin no? Nag-Knight A6. Ayan, dito na-miss ni Gukes yung maganda sanang tira, F5. Pag nag-Rook E3, maagang basag Ganda niyan. G takes F4, Knight takes F4. Okay po ang black dito mga kamatsas. Yun ang hindi natin alam bakit ayaw ni Gukes yung view na to. Parang di niya type, no? Balik tayo sa Knight A6 na ginawa. Knight C2, yan, para magkaroon na ng activity. Queen C7. Ayan, pagkakatanda ko, F5 pa rin to Ayan, Pero Queen C7 ginawa. Knight D4, Bishop F7 at nag D3, Knight E5 at nag Knight F3. Ayan, pagkakatanda ko, itong Knight F3 na to parang hindi yan ang tira Oo, sabi ko na Queen D2 ang tira ng computer dito. Knight F3, umatras si Gukes, umatras si Ding, umatras din naman si Gukes. Bad move yung Knight D7. Dito po ang gusto mangyari ng computer ay Bishop G6, tapos mag-Rook F4, and Knight B4. Ayan. Yan ang tipo ng computer na goods din naman pag tinignan natin talaga. Pero balik tayo sa Knight D7, parang medyo tumamlay Umatras yung Knight
rook takes at nag-rook B1. Ayun, ang gusto mangyari ni Gukes dahil napansin niya walang trabaho ang tori niya sa C-file, nababarahan ng sarili niyang pawn, nilagay niya sa B1 para kahit papaano may pressure doon sa B7. So kaya yan ang ginawa ni Ding. At nag-B5. Ayun, ang bilis ginawa ito ni Gukes, mga kamatsas. Kung matatandaan niyo po, ang bilis pinitik ito. Sa time, 51. Ayun, 1 minute lang ang ginastos. Samantalang, yan ang good move ng computer. Takes, Queen B6 check, accurate, King F1. Yan, dito ako humanga. Kasi po, 'di ba, normally pagka chine-check tayong ganyan, umaatras tayo sa dulo para parang feeling safe na safe tayo nasa dulo eh. Pero meron kasing mga threat mamaya na papasok yung reyna, kaya napilitan dito si Ding na mag King F1, capture at Bishop B2. Dito nagkasunod-sunod ang bad move ni Ding. Laki ng lamang kagad ni Gukes. Dito dapat ang tira daw ay Bishop H3. Ang cute ng mga bishops. Di ba, tingnan niyo yung controls nila. Ang cute eh. Ayan, balik tayo. Pero ang ginawa is Bishop B2, Bishop takes A2, Bishop D4, Knight AC5. Ito yung malaking nasayang dito ni Gukes. At naiwang tanong sa atin kahapon sa live streaming. Ano pagkakaiba ng Knight AC5 sa gusto ng computer na Knight DC5? Ito po. Rook C1, Bishop D5, tapos okay. Dire-diretso, yan ang nakakailang dyan yung marching pass pawns na yan Winning talaga Black. Winning talaga kahit saang tignan. Nakakailang talaga yung connected pass pawns na yan. Ito kasi mga pass pawns sa gitna, mabagal yan. Ginagamit pa ng pang shield ng king yan Paano mo itutulak ng itutulak yan? Winning talaga, no? Pag nag-queen C2, rook C8, sapat Tapos ito na yung next, B4, B3, A4, A3. Parang semi-sugswang na yung position dito ng puti, Pero balik tayo, ginawa Knight AC5, Rook C1, Bishop B3, another bad move by Gukes. Halos balik sa equal. Dapat daw po is B4 na immediately. Okay, Queen C2, B3, Queen B2, Knight A4. Yan, nakita natin yan kagabi Bishop takes, Knight takes B2, Bishop D4, and Knight A4. So, ang point dito is habang buhay ang connected pass pawns na yan, ako po, talagang danger yan sa side ng puti. Balik tayo. Bishop B3, Queen E1, Bishop E6, another bad move. Sunod-sunod naman ang bad move ni Gukes. Buwelta kagad ang lamang dito ni Ding, Dapat daw po ang tira is A4. Ayun, medyo natagalan dito si Gukes sa pag-progress ng kanyang mga piones. Pero nag-Bishop E6. Good move naman ay tira ni Ding, Queen F2, Rook C8, Bishop E3, another good move. Ang bibilis pinitawan ni Ding yan, mga kamatsas. Grabe siya sa mga ideas na yan. Idea kasi is to play Knight D4 and Knight C6. Bagay naman po na natumbukan dito. Yan, nilagyan ng bad move sa computer ba? Knight E1 sa computer. Okay. Pero ang ganda rin ng Knight D4 ayun Mapupuwersa talagang kumapture kasi bitin yung Knight Pwersado takes. Yan, H6. So dito parang tanggap ng Black ni Gukes na quality down siya. Pero pinangahawakan niya is yung naka-reserve na plano ng gapang ng kanyang connected pass pawns. Makaka-complicate pa rin yan B4, ayun. Bad move. Dapat daw po is A4. Grabe, A4? Talaga? Kasi unang-una parang naka-fix kasi sa dark squares Kaya kung ako Black dito, baka ito rin piliin ko, itong B4 ni Gukes Pero A4 ang accurate. Okay, balik tayo. Queen D4, Knight E5, King D2, good move, Queen G2. Ayan, sa portion po na ito, dito na nagparamdam si Ding na kahit quality up siya, ay tanggap niya na matabla na. Pero nag-ibang bigla dito si Gukes nung nagkaroon na ng additional 30 minutes. Nag-iba ang isip dito ni Gukes. Kumbaga, ayun, nagpilit Sabi nga ng mga nanonood, kahit matalo si Gukes dito, nakuha na niya ang respeto namin. Kasi sa tapang napahanga ako sa tapang dito ni Gukes. Buo loob talaga. Warrior. Ayun, yun nga lang talaga. Napitasan ng napitasan Yan, Queen D5, Queen B4. Yan ang nakakailang dyan Dyan siguro ilang na ilang si Ding Liren. Baka mamaya makabulabog Yan, kasi tapos may mga ganung-ganung sundot pa. May check pa.
Yan, dyan siguro medyo naguguluhan si Ding. Sa inis niya, hinuli na niya yung queen. Oh, pagka queen to queen, exchange. Kayo talaga, may naaalala na naman kayo. O, paki-comment kung sino naaalala nyo. Kayo talaga, kulit nyo talaga. Pagka exchange na usapan, may naaalala kayo eh. O, B2 Rook B1, ayan. Ito po ay swabbing in-apply na ni Gukes dahil kitang-kita naman may option na mabawi niya yung pagka-quality down niya at nagtabla na po sila dito. Bakit? Pag kinapture po, opposite colored bishop na ang naiwan at halimbawa kung gumanon, E3, bishop D3, kahit E5 na lang yan, capture, tapos kahit i-ganon na lang yan dito and then king C3. So tabla po yan, opposite colored bishop, same number of pawns. Hindi na po talaga magkakatalo yan. Okay? Pwede pa siguro magkatalo to kung same color bishop eh. Pero pag opposite, wala talaga. Daming tabla niyan. Yan po mga kamatsas, no? Talagang upside down, sunny side up, ang kanilang labanan. Nasa baba yung isa, lamang biglang babaliktad na ganon, umequal naman. Grabe. $200,000 is waving. Walang makakuha sa hirap ng kanilang bakbakan. Ano pong masasabi nyo mga kamatsas dito po sa kanilang bakbakan game number 8? Abangan natin ang kaganapang mangyayari sa game number 9. Naku, di ko alam kung mailalive ko pero I'll try my best na mai-arrange ang schedule ko po at makapag-live tayo mga kamatsas. Ang score nila after game number 8 ay 4-4. Ayun, all 4. At may natitira pang 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 games pa ang natitira. First to make 7.5 points. World champion ka na. Ayun. Pag nag-tied sila, pagpalagay ng swabing tabla lahat, may rapid at may blitz tiebreaker games na nag-iintay naman. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Shout out po ulit sa lahat ng mga nanood ng ating live streaming at sa ilang sandali po lamang ay ipopost na ni Coach Kamatsas ang 14th edition registration form. Ayan, kaya antabayanan nyo po sa Facebook Kamatsas po natin ipopost. Okay, bahala na po kayo. At baka ipost ko rin po sa ating YouTube community. Okay? Thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.